Hello everyone, welcome po sa part 3 po ng ating topic under po sa electricity. So ngayon po pag-uusapan po natin yung about po sa circuit condition, then po yung mga tubings po na ginagamit po natin sa pag-i-install po ng electricity, saka po yung yung mga joint po na ginagamit po natin kapag nag-i-install po tayo ng house wiring po. So let's start. So, circuit condition. So, ano-ano pa po ba yung mga condition po ng ating circuit? So, unang-una po, meron po tayong tinatawag po na overload circuit. So, ano po ba yung overload circuit? So, from the word itself na overload, so, syempre, nasobraan po ng load po yung ating circuit. So, instead lamang po yung, let's say na yung circuit po natin ay kaya lamang po niya na mag-supply po ng 15 amps po na current po or ng kuryente po, pero yung isinaksak po natin na load or yung ano po, yung nilagay po natin na load dun is ah, sobra po siya sa 15 amperes. So kaya po mag-o-overload po yung ating circuit, so iinit po yung ating wire, magkakaroon po tayo ng sunog. So yun po yung ating overload circuit. So grounded circuit. So ano po ba yung grounded circuit? Alam ko na maraming beses na kayo nakarinig nito. So, grounded circuit, sabi dito, condition when one exposed conductor touches the metal part of the appliance, which may cause voltage drain and bring electrocution when touched. So, ito po yung nangyayari kapag yung wire po mismo ng ating mga appliances or ating device ay na-expose po para po natanggalan po siya ng insulator. So kapag po gano'n na na-expose yung conductor ng ating appliances, so magbo-voltage drain po ito. At yung kapag po nahawakan po ninyo ito, syempre makukuryente ka po. So yun po yung ating grounded circuit. Then we have also the short circuit. So paano po ba yung short circuit? So condition when an exposed conductor from line 1 and 2 of circuit contact with each other, so without passing any load and mix resistance of the load becomes unnecessarily low. So among the circuit condition, this is one of the most dangerous because it makes the flow of the current very high, which causes heat and fire. So gagawa po ako dito ng illustration na lang. So para po mas maintindihan po natin. Okay. So, let's make it white siguro. Ano? So, pag sinabi po nating short circuit, so para lang po yung isipin na lang po natin yung nag-shortcut ka ng daan. So, hindi ka dumaan sa tamang daanan. So, let's say for example, ito po yung ating circuit. Ah, yan. Ganun po. Okay, so meron po tayong source, meron tayong path, then meron po tayong load. So, ang nangyayari po kasi sa short circuit, so let's say na itong part na to, so gawin natin ibang kulay yung ating printer. Okay, so let's see. Let's say na itong part dito sa may naka-yellow, saka dito po sa part dito sa kabila, ito ding naka-yellow. Let's say po na naka-expose po yung conductor po natin dyan. So instead po, yung daloy po ng ating kuryente, ibahin na naman po natin yung kulay. So instead po na yung daloy po ng ating kuryente is tuloy, hindi blue kasi blue po yung ating background. So let's make it white. So instead po na let's say yung white ang daloy ng kuryente. So instead po na yung daloy po ng ating kuryente ay dadaan po dito sa ating path patungo po sa load, tapos dito naman sa path pabalik po sa ating source, ay hindi po ganun ang mangyayari sa ating short circuit. Instead po, yung yellow po saka yung yellow ay magkukontak po yan sila. So instead na dadaan pa yung ating kuryente sa load, so dito na lang po yan kasi nga expose na itong conductor natin dito na siya dadaan. So hindi na po mababawasan yung ating kuryente ng load, hindi na po siya magagamit. So pagkataon po paulit-ulit po yan, pabalik-balik, pabalik-balik hanggang sa po iinit po yung ating wire, kaya po ito ay
napakadelikado po kasi po cause po ito ng sunog po sa ating mga kabahayan. So yun po yung nangyayari po sa ah, ating short circuit po. Delete po natin. Okay. So then we have also the open circuit. So itong open circuit is very common po ito pero minsan nakaka-cause po siya ng confusion po sa atin. Pag sinabi po nating open circuit, condition when the circuit is switched off or the flow of the current is incomplete. So, nangyayari po ito kapag po, for example, yung ilaw po natin ay pinapatay po natin. So, ang ibig po sabihin niyan is open circuit. Yes, sabi ko po kanina, nakaka-confuse po sa iba. Kasi pag sinabi natin naka-close yung ilaw, so dapat close circuit po siya kasi naka-close yung ilaw. So, hindi po ganun yung ating circuit. So, let's see. Gawa na naman tayo ng illustration dito. Okay. So let's see, ito po yung ating circuit. Meron tayong source. Then, meron tayong path. Then, meron tayong switch. Then, load. Then, path. Then, papalik po sa ating source. So, yung ating pong open circuit, ay ganito po yung itsura niya kapag sinasabi natin na open circuit. Open po siya kasi yung ating pong path or yung ating wire ay hindi po magkadugtong. So parang wala pong dadaluyan. So let's say pag galing dito ang kuryente, itong puti, kunyari yung ating kuryente, so pag galing dito ng kuryente, pagpunta niya dyan, hindi po siya makakatuloy dito sa ating load kasi po hindi po nagkadugtong. So open po, hindi po nagkadugtong yung ating path, wala po siyang dadaluyan. Kaya sinasabi po na open circuit po. So ito po yung nangyayari sa wiring po natin kapag siniswitch off po natin yung ating ilaw. Then pag sinabi naman po natin na open sa closed circuit, so ito po yung nangyayari kapag open po yung ating ilaw. So ganito po yun. Delete natin. Okay. So, let's say na ito po yung ating load, ating source. Then, meron tayong path, then load, then path na naman, so balik. So, ganito po yung itsura ng ating closed na circuit po. Closed po siya kasi kung napapansin po ninyo, wala pong na-open or na-cut po na wire po sa daluyan po ng ating kuryente. So instead po, naka-close po yan siya, tuloy-tuloy po yung daluyan po ng ating kuryente. So, pag galing po dito ng kuryente natin, so tuloy-tuloy po yan siya papunta sa ating load, din pabalik na naman sa ating source. Ito po yung condition po ng ating wirings kapag po naka-switch on po yung ating mga ilaw. Pag switch on, ibig sabihin close yung ating circuit. Pag switch off yung ating mga ilaw, open po yung ating circuit. Okay, so let's proceed. House wiring. So, ano ba yung house wiring? So, kapag po nagpapa-install po tayo ng house wiring, dapat ito po ay naka-refer po sa electrical wiring circuit installation in residential houses. Kaya nga po, kapag po nagpapa-install po kayo sa ano po ninyo, sa mga po ng kuryente po sa lugar po ninyo, kailangan niyo po ng building permit po. Kasi po, diyan po ibabase po kung yung bahay niyo po ba ay ah, naka-abide po ba siya sa rules po or sa standards po na kinakailangan po para maiwasan po yung sunog at para po na safety po yung pag-install ng ating wiring. So, dapat tandaan na dapat po naka-refer po tayo sa electrical wiring circuit installation sa residential houses. Ma'am, bakit po sa residential houses? Siyempre, kung yung papa-installan mo ng house wiring is bahay,
dapat po nasa residential houses po yung naka-refer po ito sa residential houses. Kasi iba na naman po yung standard na susundin kapag malakihang building na po yung pag-iinstalan po ng ating wiring. Then dapat po ay alinsunod po ito sa National Electrical Code or NEC or sa Philippine Electrical Code or what we call the PEC. So ito pong NEC sa PEC, sila po yung nagagovern uh, kung sila po yung nagagovern para po sa mga electrical purposes po gaya po ng materials, dapat standards po yung materials na gagawin natin. Then kung ano po yung mga electrical works, standards po para sa mga electrical works. So dapat po sinasuggest ko po na kayo po ay magti-take for example ng licensure exam for teacher, tapos ano kayo TLE major, dapat niyo po na basahin. Kung meron po kayong makita na pinaka-latest po na Philippine Electrical Code, basahin po ninyo dyan kasi yan naman po yung pinagbabasihan talaga ng house wiring po natin dito sa Pilipinas. Then, basahin nyo din po yung National Electric Code kung meron po kayong mahanap. Then, implements laws and regulation which must be followed by the circuit installation. So, ito lang naman yung mga kailangan po nating sundin kapag po nagpapa-house wiring po tayo. Then, yeah, house wiring. So kapag po nagpapa-house wiring po tayo, ito makikita din po ninyo ito sa Philippine Electrical Code. So yung mga yung mga number po ng ating mga wires na dapat po gamitin in a certain po na mga gamit. So for example, yung number 14 natin na wire, so number 14 sa English systems ay 2.0 millimeter squared po yan sa metric system. So yung yung wire po na ito is ginagamit lamang po siya sa mga lighting fixtures and circuits. So hindi po siya pwedeng gamitin sa aircon kasi po itong wire po na ito kahit number 14 po siya, mas malaki po siya sa iba. Ito po ay wire po na mas maliit po kaysa sa 12. So unlike po pag metric system po yung ginamit ninyo na 2 siya, so mas maliit talaga siya sa 3.5. Pero kapag English system kasi yung yung ah, nakamarka po sa wire na bibilhin po natin, kapag number 14, tandaan po natin na yung wire po na yan ay hindi po talaga yan pwede sa mga air condition o gagawa po kayo ng extension pagsasaksakan nyo para sa air condition kasi mag-o-overload po talaga kayo kasi yung natin, yung air condition natin is mabigat po yan. Mas malakas yan kumain ng kuryente. So, kapag yung wire na number 14 lamang po ang gagamitin natin, so hindi po talaga siya goods, hindi po talaga siya okay. So, may tendency po na puputok po talaga yung mag-o-overload po talaga tayo. So, yung number 14 po na wire, ang kaya lamang po niya is 15 amperes or ang kaya niya po lang dadaloy ng kuryente is yung 15 amps lang po. So, itong 15 amps po, hindi po ibig sabihin na itong 15 amps po, isasagad niyo po yan. Kasi yung sa standard po talaga, 18% lamang po ng 15 amperes yung dapat natin i-consume or dapat natin gamitin sa 15 amps na ito. Wag na po natin sagarin. Okay, so itong number 12, so for na-memorize yung mga person dito dapat kasi kailangan nito na ma-familiarize ninyo or ma-memorize talaga. So itong number 12, so meron siyang 3.5 millimeter square sa metric system. So good siya for 20 amperes na current. Then ginagamit ito para sa mga convenience outlet circuit po natin. Then sa number 10 for the aircon, so medyo malalaking wire na po ito. Then tandaan po ninyo na para po sa ating service entrance, 40 amps po yung kaya niya po is number 8 po na wire or 8. O dito, hindi kayo maguluhan kasi parehas silang 8. Okay, number 8 po siya sa English system, tapos number 8 din po siya sa metric system. Okay, number 6 and number 4 is pareho po siyang sa mainline pero magkaiba po sila ng ampacity. So yung number 6 kaya niya po yung 60 amps, saka si number 4 ay 75 amperes po yung kaya niya po. Okay, so National Fire Association approved house wiring method. So, may kinalaman po ba yung yung National Fire Protection? Yes, kasi po pag nagkaroon po ng sunog, syempre yung National Fire Protection po yung tinatakbuhan po natin. So,
according po sa National Fire Protection Association, so may mga ano sila, may mga na-approve po sila na house wiring method. So ito isa po dito is yung armored cable. So pag sinabi na tong armored cable, so from the word itself, naka-armored po yan. So protektado po yan kasi naka-armored po. So it is also known, commonly known as SWA. Yan. SWA cable. So the steel wire armored cable is power and auxiliary control cable designed for use in means supply electricity. So pang mean po talaga siya used for underground system yan. Cable network, power networks, outdoor and indoor application and cable ducting. So yung itsura ng ating armored cable is dito. So kung napapansin po ninyo, nakailang insulation po siya bago pa yung ating conductor. So meron po siyang naka-sheet po siya, din may armoring, din beading, naka-insulator bago pa po yung conductor. So marami po talagang nakaprotekta bago po ma-expose yung ating conductor. So mas mainam po talaga na gamitin natin to. Lalong-lalo na kapag pang outdoor po na prone po tayo sa mga heavy weather or sa mga ano po, sa mga hayop po na pwedeng ngat-ngatin po yung ating mga wire. Kasi mas naka-armored po talaga siya, protektado po yung ating conductor. Then we have also the cast and place raceway. So isa din po ito sa nire-recommend po ng uh, ating National Fire Protection. So hindi ko lang po ito na hanapan po ng picture. Okay. Sana po yung eraser. Yan. Okay. Then we have also the concealed knob and tube wiring. Pag sinabi po natin concealed yan, ibig sabihin po nakatago po yan siya. So, it's a wiring method using knob, tubes, and flexible non-metallic tubing for the protection and support of insulated conductors concealed in hollow pieces of walls and ceilings of buildings. So pag sinabi po natin naka-concealed po yan, so yan po yung mga wires na 'di ba nakikita na ba kayo ng mga wires na parang nakatago po siya sa mga kisame, tapos ginagamitan po yan ng mga flexible tubing o mamaya papakita natin yung kung ano yung flexible tubing. So meron din po yan siyang mga knobs, tube, and ito po yan yan, para hindi po sila, just in case po na magkaroon po ng scratch yung insulator natin, hindi at may expose yung ating wire, so hindi po siya basta-basta po nagkadikit kasi po nagkaroon po siya ng parang tagapaghiwalay po sa ating mga wire. So yan po yung yung purpose po nila diyan. Then we have number 4, the conduit wiring. So, ano bang ibig sabihin ng conduit? So, kapag sinabi po natin conduit is tubing lang naman to. Parang nilalagay po natin sa tube yung ating mga wires para po iwas na po yan sila sa ngat-ngat po, lalong-lalo na po ng mga daga po. Kapag kinoconsel po natin yung ating wire. So, this is done using a conduit which is simply the channels or the tube. So, ayan, tube po ibig sabihin ng conduit tubes that provides path and protection to the electrical wiring. So, gaya po na nakikita ninyo, so, ayan po, nilagay po sila sa mga tubings po yung ating mga wires para hindi po sila easy na mangat-ngat po ng mga gaya po ng daga or ma-scratch po sila na ma-expose po yung kanilang mga conductor. Then we have also the electrical metallic tubing. So pag sinabi nating metallic tubing, of course, metal po yan. Then naka-tube. So, conduit lang naman po siya kasi tubing na din naman po siya. So, kapag po nilagay po natin dyan yung ating mga wires, so, safe talaga siya kumpara po kapag naka-expose lang po yung ating mga wire. So, sabi dito is listed stainless with circular cross section which is unthreaded and nominally 10 inches long, 20 inches length are also available. So, covered by the Article 358 of NEC. So, itong electrical metallic tubing is covered din po siya ng ating National Electrical Code, Article 358. And then, is available in trade size. So, may iba't ibang din po siyang size. So, meron siyang 1/2 until po sa 4 yung kanyang sizes. So, yung sizes po niyan is yung gaano po kalaki yung bilog po niya, hindi po yung length. Okay, then we have also non-metallic sheeted cable. So, pag sinabi natin metallic, non-metallic, syempre hindi po yan metal. So, sila po yung cable is assembly of 2 or more insulated conductors having an outlet sheet or moisture film
retardant non-metallic material. So, ang example po niyan is ito po nakikita po ninyo sa ating picture. So, they are non-metallic naka-sheet po yung ating mga cable po diyan. Okay. So, then we have also the open conductors. Pag sinabi nating open conductors, naka-expose po yung ating mga conductors. And then we have also number 8, surface metal raceway. So, itong pag sinabi po natin naka-surface yan, nakalutaw lang po siya. Nakikita po natin siya sa surface, hindi po siya tinatago. So, ako, personally, lalong-lalo na kapag hindi siya naka-tube or hindi po siya naka-kundot, so I prefer na naka-surface lamang po yung metal wristwaist. Pero hindi po kasi siya aesthetic tingnan. Kasi po para po sa akin kapag merong na scratch or nagasgas po na insulator, so madali lang po natin na makita, madali lang po nating palitan. Pero for safety naman po kasi approve naman po 'yan ng National Fire Protection. So kapag naman po nakakondot po 'yan, so safe na safe pa din po. Lalong-lalo na kapag naka-consel po siya sa wall po natin. Then may mga knobs na po siya na nakalagay. So surface metal raceways is used to route wires through a discrete wall cord concealer that will improve the aesthetic in just about any room and is a great and affordable way to conceal and protect cables in both homes or offices. So kahit na po yan naka-expose yung ating surface metal resist is dapat po yan nakaano din po nakaano po siya yung I forgot the term. Para po siyang may ano po siya, may para po siyang yung square na pinaglalagyan po ng ating mga wires para hindi naman po hindi po gano'n kasama tingnan yung ating wirings po sa loob ng bahay. Iko-comment ko na lang po kung anong term do'n kasi hindi ko po hindi ko po talaga maalala. So, okay. There is natin yung mga ano dito. Okay. Then we have also the underfloor raceway. So may mga underfloor raceways din po tayo, lalong-lalo na po yung sa mga malls. Pag napapansin po ninyo yung kanilang mga floorings, meron po yung mga wirings po para po sa kanilang kuryente. So underfloor raceway system are used principally in office buildings for the installation of the wiring for telephone and signal systems and for convenience outlet for electrically operated office machinery. So hindi po wala po sigurong bahay na may mayroon pong underfloor switch. Maliban na po siguro kung mansion po yung bahay po ninyo. Pero sa mga offices, sa mga malls, ito po ay lagi pong makikita po natin. Okay, so house wiring basic requirements. So ito po yung mga requirements talaga kapag po nagpapa-install po tayo ng house wiring. So first, house wiring plan in accordance with the PEC or Philippine Electrical Code Safety Standard. So dapat kapag standards po talaga yung gusto po natin, dapat bago po tayo magpakabit po ng kuryente, dapat po meron po talang house wiring plan. So nakaplano po dapat na itong wire na ito is dito para sa sala, ganito karami na convenience outlet yung ating ilalagay. So dito sa may hagdan dapat naka po tayo, naka two-way switch po yung ating ilaw para po pagbaba, pag-akyat meron po tayong switch. So dapat may mga ganun po talaga para sa standard po talaga. Pero dito sa Pilipinas, usually yung in-exercise natin, kabit lang po tayo ng kabit. Tayo-tayo na nga lang yung nagkakabit-kabit po ng ating mga wirings. Kapag po nagtitipid tayo, yung pinapakabit na lang po natin sa mga licensed na electrician is isang light, isang outlet, isang switch lang po para po makatipid tayo kasi mahal nga din po yung pagpapakabit po ng mga outlet po sa switches po sa licensed na mga electrician. So then after natin magpakabit ng tig-isa, din tayo na naman po yung ah, tayo na lang po yung nag-extend po ng mga ng ating house wiring po. Then, number 2, compute for the expected power consumption. So, bakit po ba kino-compute po natin yung power consumption natin? Kasi nga po, kapag po alam po natin kung paano po yung expected power consumption natin, let's say na
itong bahay natin is may apat na bedrooms. Then yung every bedroom po natin may tig-isang air condition. So kapag ka ganun po yung expected po na power consumption natin is dapat alam natin para yung main circuit natin or branch circuit natin na gagamitin is align po sa expected natin na power consumption. Alangan naman po ah, gagamit po tayo ng napakaraming air condition pero yung ginamit po nating yung ating ginamit na circuit breaker is nasa 40 amps lang po or 60 amps tapos may escalator ka, may elevator ka sa bahay. So kapag ka ganun po wala rin po yung ating circuit breaker. Walang kwenta din po. Then also locate service point. Dapat meron din po tayo nito para po kapag nagkaroon ng problema, alam po natin kung saan hahanapin o yung kailangan po natin na i-repair. Hiningal po ako doon. Okay, number 4. Determine number of outlets, each branch under specification. So dapat alam po natin na sa isang bahay, sa pinapa-installan po natin ng house wiring, dapat alam po natin kung ilang switches ang dapat ilagay, ilang ilaw, ilang convenience outlet. Then kung ano-ano po yung mga specification lang. Halimbawa, pag meron tayong light or outlet sa labas ng bahay na laging inuulanan. So dapat po nakaano po yung specification po na gamitin po natin para sa labas po is ano din po siya, yung kaya niyo pong i-hold yung init or yung ulan po ng karaniwan po na ano po sa labas. Then determine the size of receptacle, tubes and panels. So dapat alam ka namang malaki yung ilaw, maliit yung ating receptacle. Then determine the ampacity and size of wires, cables, and circuit protectors will be used, which follow the PEC or Philippine Electrical Load Consumption and Specification. So dito napapasok yung kanina na na-discuss natin na number 40, number 12. So dapat alam po natin na kailan gamitin po yung number 40 na wires, hindi po yung number 14 baka gamitin po ninyo para sa air condition. So dapat po talaga ma-determine natin yung ampacity and sizes of wires, cable, and circuit protectors na gamitin po natin sa installation. Okay, so definition of terms. We have branch circuit. So ano ba yung branch circuit? So sabi dito, ito daw ay part of an electric circuit extending beyond the last circuit breaker or fuse. So pag napapansin po ninyo, lalong-lalo na po yung mga standard po na bahay or yung medyo may kalakihan na po na bahay. So yung bahay po nila ay mayroon pong more than one na circuit breaker. So meron main circuit. So kapag pinatay mo yung main circuit po nila, is lahat po ng lahat po ng kuryente po doon sa buong bahay ay patay na po yun lahat. Pero pwede naman din po na let's say meron kang main circuit, then branch circuit mo isa para sa mga convenience outlet. So pag isa din ka sa branch circuit para sa mga ilaw. So let's say na nagkaroon ng overload kasi nagsaksak ka ng may dumating sa iyo na device galing sa Japan. Hindi compatible yung sa Japan dito sa Pilipinas kasi naka 110 po sila, tayo naka 220 po tayo dito. So nung isinaksak mo, pumutok. So yung circuit breaker mo para po sa convenience outlet ay namatay kasi po nag-trip po siya. So kapag po ganun, yung branch circuit po na yun lang po siya ang kailangan po nating ayusin kasi iba naman po yung branch circuit natin para po sa mga ilaw. So yun po yung ibig sabihin. So parang ano lang po, parang halimbawa yung SM may branch po siya sa Manila, may branch po siya sa Batangas. So parang ganun lang din po yung ating branch circuit. So aside sa main circuit, meron po tayong mga branch circuit po sa ating bahay. Pero kung yung mga maliliit lang po na bahay, pwede lang naman po na isang circuit lang yung gagamitin po nila. Then we have also the feeder. So feeder refers to all conductors between service equipment or the generator switchboard of an isolated plant. Hiningal ako, and the final branch circuit over a current device. So itong feeder po ay makikita nire-representa daw po niya ang conductor po. It refers to the conductors
galing po sa service equipment or sa generator switchboard uh, of an isolated plant and the final branch over current device. So gusto ko po sana ito na ano na lagyan po ng picture pero wala po talaga akong mahanap na picture. So I don't know, pag makahanap po ako ilagay ko na lang po sa comment. Okay, so then we have the load. So itong load, gaya ng sabi ko sa mga previous video natin, so ito yung mga appliances or any device na nagko-consume ng ating kuryente. So let's say for example, electric fan, refrigerator, TV, cellphone, lahat po ng sinasaksak po natin na nagko-consume ng electricity, ito po yung tinatawag natin na load. Then we have also the service. So pag sinabi po nating service, equipment or conductor responsible for delivering energy from supply system to the wiring system of the premises served. So yung service lang naman po is wire lang naman po yan siya. Then we have uh, equipment of responsible for delivering energy from supply system. Okay. So, service conductor, supply conductor that extend from transformer. So, meron tayong yung parang galing sa poste from the straight main to the service equipment of the premises supply. So, papunta na po sa bahay po natin. Then we have also the service drop, it is the overhead service conductor from the last pole. Okay. So, pag sinabi po nating service conductor, so ito po yung pole to pole po natin ng mga wires. Di pag sinabi po nating service drop, so galing sa pinaka-last na pole, connecting na po doon sa service entrance po sa ating building or sa ating bahay. Okay. Okay, conduit. So, ito yung sinabi ko kanina, conduit. So, tubing lang po naman siya. So, yung purpose po ng conduit, it protects the conductors from moisture and physical harm. So, para po hindi po na, sabi ko na kanina, maiwasan po yung pagngat-ngat po ng, ng mga daga or yung moisture po sa labas, lalo na po pag mainit, tapos uulan na naman, ah, para po hindi po madaling masira po yung ating wire. So, sa conduits, meron tayong tinatawag na rigid metal conduit. So, pag sinabi natin na rigid, yan. Ibig sabihin po niya, naka-fix, hindi po yan flexible. So, hindi po yan hindi po yan mai-expand kasi po naka-rigid na nga po siya. So, isa sa sabi dito, manufactured from mild steel, rigid conduit is highly resistant to damage from impact yet ductile to facilitate bending. So, hindi po siya pwedeng ma-bend. Hindi po siya nabi-bend kasi rigid nga po siya. Bakit tinawag siya na rigid metal? Kasi po, meron naman pong rigid na hindi po siya metal. So, kaya po ng mga PVC, rigid po yan sila, pero hindi naman po siya metal. So, ang tawag dyan, rigid non-metallic conduit. So, sa rigid metal conduit, so, isa sa example nito is itong thin wall metal conduit. So, ito yung nasa picture natin. Then, we have also the galvanized. Meron dito, baka hindi ninyo makita. Meron tayong galvanized rigid metal conduit. So, pag sinabi natin galvanized, so, yung metal lang, metal din naman siya, pero hindi siya kagaya ng mga stainless na makintab siya, pero metal pa rin siya. Then we have also ito yung sinasabi kong kanina, rigid non-metallic conduit. So ready din siya kasi po hindi siya bendable, then hindi po siya na-expand, pero hindi po siya metal. So example po nito is yung PVC. So yan, yung sa picture natin. So familiar naman po tayo lahat nito. Then we have also the fiberglass reinforced conduit. So wala po akong makita dito na example nito. Pero imagine niyo na lang po na isa sang tube na made of fiberglass. Yun lang naman po yun. Then we have the flexible metal conduit. So pag sinabi natin flexible, of course na kaya pwedeng-pwede po siya na ma-expand, pwede po siyang i-bend kasi nga po flexible nga po siya. So it is also called Greenfield, similar to INSI and used for indoors. So ginagamit po siya sa indoors. So sa outside, wala pa po ako nakita na
flexible metal conduit na ginamit po siya sa outside. Usually nasa ano po siya, sa sa loob po talaga siya ng building or ng bahay. Kami sa bahay namin gumamit po kami nito sa ano po namin, sa ilaw po namin sa ano, sa sala. Meron pa kaming flexible metal conduit. Then we have also the flexible na non-metallic conduit. So ito po yung familiar na din po kayo. PVC lang naman po ito na pwede po siyang i-bend. Yung para lang din po siyang ano, flexible metal pero non-metallic lang po ito. So hindi ko na po expand yung explanation kasi familiar naman po ito sa inyo. Then we have sa wires and cables naman po tayo. So sa ating wires and cable, meron tayong dalawang uri ng wire. So we have the solid wire. So from the word itself solid, so buo po siya. Ito po siya ay less expensive, more rigid po. So hindi po siya madaling na i-bend kasi nga lalong-lalo na kapag ano, malaking wire po siya tapos solid pa. So mahirap po talaga siyang i-bend. So it is often used in residential wiring. Then aside from solid wires, we have also the stranded wire. So kapag sinabi natin stranded, so may mga strand siya para po siyang strands ng buhok. So marami po siyang wires sa loob po ng ating insulator. So flexible po yan, saka less rigid than the solid wire. So it can be made of different conductor fused together. So ang ikinaganda sa stranded wires kasi hindi pwede naman pagsasamahin mo yung mga conductors, pwedeng silver, pwedeng copper, pwedeng aluminum, pwede mo yan, pwede po sila sabay-sabay po sa loob. Wala po dong problema. Pero wala naman po sigurong gumagamit ng silver kasi mahal po yun. Then we go to the circuit protection device. So ano po ba yung mga protection device na ginagamit po natin para po safety po yung ating kuryente sa bahay? So first we have the fuse. So itong fuse po is medyo ano po siya, medyo makaluma. So pag main fuse, pag gumagamit po tayo sa fuse sa main, yung pinaka main circuit po natin. So ang advice po niyan is yung gamitin po natin is yung may 60 amps to 100 amps kasi siya po kasi yung nagdadala po sa kabuuan po ng sa loob po ng ano sa lahat po ng circuit na nasa bahay. Then for lighting, so yung sa mga ilaw-ilaw lang, pwede na yung 20 amps, then sa convenience outlet 30 amps yan for general purpose. Yung kahit anong isaksak mo. Pero kapag ano, mas maganda po kapag outlet po para po sa mga air condition. So lalong-lalo na kapag mas mataas yung horsepower ng air condition. So, dapat, sabi ko nga kanina, dapat familiarize or kabisado po ninyo yung mga naka-intended po na amps para po sa intended na ah, mga appliances po natin. Then we have, aside from fuse, we have also the circuit breaker. So, itong circuit breaker, ang ikinaganda niya compare po sa fuse. Kasi, for example, yung circuit breaker natin is naka 20 amps. Then, ah, yung ano, yung flow ng kuryente is tumaas. Yung may surge na nangyayari, 'di ba? Minsan, napapansin po ninyo na biglang lalakas yung kuryente or minsan biglang hihina. So, kapag may surge o kapag lumakas yung kuryente, let's say na yung circuit breaker mo is 20 amps lamang po, then let's say na yung lumakas yung kuryente nagiging 30 amps. So pag-pass po ng kuryente dun sa ating circuit breaker, madidetect po niya na ay ang lakas ng kuryente. So automatically po magti-trip off po yung ating circuit breaker. So kaya po wala pong mangyayaring damage po sa ating circuit kasi po automatic po na nagte-trip off or nako-close po yung ating circuit breaker. So the same way sa fuse, yung circuit breaker po natin, para po sa main breakers ay dapat po ay nasa 60 amps to 100 amperes po. Then ito na po yung ating mga branch circuit. So gaya po itong ano, ito itong binulugan ko. So 'di ba? Ano 'yan? Anim na circuit breaker na nakahilera. So yun yung ibig ko sabihin ng branch circuit. So may pinaka main din may mga branches po siya na mga branch circuit. So sabi dito yung lighting fixtures daw sa branch circuit is
dapat naka 15 amps siya, convenience outlet 20 amps. Then for mga heavy duties appliances like po yung heater, your air condition or refrigerator, so dapat po yan sila ay naka 30 amps. So ito pong amps dapat po dito yan. So continuous po yan sila dapat 30 amps. Then proceed na naman po tayo sa mga common electrical joints and splices. So ito gamit ito sa iyo kapag may mga pagkakataon na kayo po yung nag-i-install or gumagawa po kayo ng for example ng extension wire. So ginagamit po itong mga splices na ito or itong mga joint na ito para po mapagdugtong po natin yung ating mga wire. So unang-una, meron tayong methods ng pagdugtong po ng wire na tinatawag natin na Western Union. So itong Western Union that is used wherever two lines of wire are to be joined end to end. So tandaan na po ninyo, pag Western Union, so itong dalawang wire po ay kailangan po natin pagdugtongin end to end. So yung pinaka-purpose naman po ng ano na to, ng joint po na ito is will being applied towards after the joints had been made. So, and it is particularly designed for those jobs where there is a likelihood of a strain or pull being applied to the wires after the joint has been made. So, ang purpose po niya is nakikita naman po ninyo sa picture kung paano gawin tong ating Western Union na joint. So, yung purpose po niya is para po kapag po after natin gawin yung wire nito is yung kailangan po nating pag mahatak po natin is ano po siya, may lakas po siya. Saka yung Western Union po ay ginagamit po siya lalong-lalo na po kapag gusto po natin na pataasin po yung ating wire. For example, nakakat po kayo ng wire, then pag ano po niyo, ay kulang pala yung wire ko na to. So, dagdagan natin ng kaunting wire para mapataas po siya. So, ginagamitan po natin siya ng Western Union joint. Then we have also the rat tail joint or the pigtail joint. So ito yung pinakagamit po sa pinakagamit at pinaka-common po na joints po ng ating mga wire. So nakikita po ninyo tinitwist lang naman po yung ating rat tail joint. So usually nakikita natin ito sa mga connection or joints or pag-splice ng ating wire sa ating junction boxes. Yan. Ito po kadalasan yung ginagamit po sa ating kapag nagdudugtong po tayo ng wire sa ating junction box. Then we have also the plain top splice, so called a top joint, so used to connect a conductor to a running wire. So for example, may wire po dyan, may wire na nakalagay. Then gusto niyo po na mag-tap po dyan ng wire, papunta naman po sa ibang direction. So ito pong plain top splice ang ginagamit po natin na connection. So kapag po may wire na nakalagay dyan, gusto niyo pong mag-tap, so ito pong joint na ito yung gamitin po ninyo. Then we have also the knotted or low top joint, point joint. So use where the splice is subject to strains or slippage. So where there is no strain, the knot may be eliminated. So itong knot, so ito dito. So kapag po hindi po masyadong namo-move yung ating kinonect na wire o ginoint na wire, so pwede po natin itong i-eliminate. Yan. Marami pong uri ng mga electrical joints. So ilan lang po yung nailagay ko po dito. So kung gusto niyo po na malaman lahat, i-memorize niyo po lahat, so mag-research po kayo. Marami po diyan sa ating Google sa internet po. Then we have also the ordinary cross joints used where two top conductors are to extend away from branch conductor in opposite directions. So gusto niyo po ito ginagamit po itong ordinary cross joint kapag yung dalawang wire or dalawang conductor gusto niyo po na i-extend po sila in different directions. So pinagko-cross niyo po sila. So halimbawa yung conductor dito sa itaas, so papunta siya diyan. Ito namang conductor na ito is papunta siya sa baba.
So itong ano, yung nasa gitna is nandiyan naman po talaga yung wire na po niyan. Gusto niyo lang na na diyan i-connect yung dalawa po ninyong ito pong up and down po na mga wires. Then we have also the double wrap cross joints. So used identically for the same reason. So parehas lang po yung kanilang extension sa previous natin, yung ordinary. Pero ito lang po kasi is ano siya, mas stronger po siya. Siyempre kasi naka-double na po. From the word double, so siyempre, ano po siya, mas stronger po talaga siya sa ano, yung previous natin po. Then we have also the Doplex joint used in a system which uses two wires such as non-metallic sheeted cable, armored or BX cables and others. So, yan. Yung ano, yung sa duplex wire, so dalawa po yung wire dito. Then, from the word duplex, of course, so then uses two wires such as non-metallic sheeted cable, so armor. So, mamili lang po kayo dito. Then we have also the Britannia joint. So Britannia joint is a special type of joint used for overhead. So overhead wiring yung sa taas. Then it is an electronic joint used for bare overhead wires to provide them with adequate tensile strength. So ano po siya, yung mas strong or ano ba sa strong sa Tagalog? Mas pulido po yung ano, yung pagkaka-joint po natin ng ating wire. So each wire is tightly thin, then a short shoulder band is fitted. So ito pong ano, naka-round, ito pong wire dito na naka-round po diyan sa dalawang wire natin dito sa baba is separate po 'yan. Pero dahil po ang ano po kasi sa kuryente kapag metal po 'yan, so magpapas po talaga diyan ang conductor. So ito din po ay iba po yung wire, iba po yung wire. Then we have also the terminating fixture joint. So used to connect a small diameter wire such as in lighting fixture to a larger wire used in a branch circuit. So pag sinabi po nating terminating fixture joint, so dalawang wire, so hindi sila magkasing laki. So yung isa maliit na wire, din yung isa is malaking wire. So parang pagdugtungin mo sila kasi halimbawa yung wire po na yun is galing po sa ano sa lighting or sa mga ilaw po natin, then later on gusto mo maglagay ng ano ng convenience outlet, so kailangan mo siyang dugtungan ng mas malaking wire para po magamit mo po siya para po sa convenience outlet or para po sa branch circuit po natin. Then we have also the small aerial joints, so used mostly on outside work or in location where wires are subjected to considerable movement. So itong ano, small aerial joints ay ginagamit po siya, advisable po siya na gamitin para po sa yung sa panglabas po, sa labas po ng bahay na trabaho kasi ano po to, yung strong po yung ano niya, puwede po, kahit na po, madalas po na ano ah, namo-move po yung wire, so kapit na kapit pa rin po siya. So again, kung gusto niyo po na pag-aralan pa yung iba't ibang uri ng ano, nung ating, joints, electrical joints, so puwede po kayong mag-research. So for tonight, this is the end of our discussion. So thank you once again for watching. Bye-bye.